Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active. It is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school, o kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Again po, wini-welcome po namin kayo dito sa Diakonos. And Diakonos simply means servant. And this is our online Bible study ministry. We exist po to serve God's people online, lalo't higit sa mga kasama ko pong OFW dito sa Middle East. It is our desire that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na God's Rest. Ito po ang Bible study number 70. Glory to God po. At kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Ang verse po natin ngayong araw is found in Matthew chapter 11 verse 28. It says, "Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest." Mga kapatid, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang invitation sa atin ni Jesus Christ to come. There is something special about being invited to come. Di po ba mga kapatid, mapakasal man yan, birthday, dinner, o kahit na anong okasyon. Nagiging mas espesyal ito kasi naimbitahan tayo. And there is this feeling na someone desires our presence. And it makes us feel good to know that we are wanted by someone. Di po ba mga kapatid? But if we are honest mga kapatid, hindi lahat ng imbitasyon ay excited tayong puntahan. Di po ba? Meron akong experience dati sa probinsya namin. May isang business model, networking, na putok. And I am not against networking but just to make it clear. But alam niyo po, yung friend ko na matagal ko na masyadong hindi nakita, tapos all of a sudden nakatanggap ako sa kanya ng message. Sabi, pare, kape tayo. Ikaw naman, excited ka naman masyadong pumunta and so you thought na catching up yung conversation nyo. Pero hindi pala, business presentation pala. Sino sa inyo nakaranas niyan? At that time, naramdaman ko, okay, totoo pala yung kaibahan ng expectation versus reality. Ngayong araw po ay bibigyan natin ng tuon ang invitation ni Jesus sa atin to come to Him. Number 1, the invitation. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Mga kapatid, Jesus is inviting us to come to Him. Hindi po sa isang institution, sa isang denominasyon, o sa isang grupo, kundi sa Kanya po. This is a personal invitation. Bakit po? Sino po ba ang nag-iimbita? He is the one who for many times was rejected and yet invites us to come. He is the one who was without sin yet was crucified to pay for ours. Ang sabi po ng Bible, ang sino mang lumapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Mga kapatid, come to me does not mean, tumugon na ako niyan, bro, kasi lagi ako sa church. Lagi ako sa Bible study. Mga kapatid, marami po ang pwedeng maging motivation ng tao bakit pumupunta sa church or pumupunta sa Bible study. But actually, it's a good start by the way. But mga kapatid, Jesus' invitation is no empty invitation. Hindi siya parang clickbait. Kasi when He invites, He really means it. And He wants a relationship with you. It's not enough na alam mo lang that there is an invitation existing. We have to respond mga kapatid. Number 2, the invited. Our scripture today po says, all you who are weary and burdened. Ang invitation na ito po is not only for a select few. Hindi siya namimili kasi magaling ka, kasi matalino ka, kasi nakakaangat ka sa buhay. Hindi po. Napakasarap pakinggan mga kapatid na ang imbitasyong ito ay walang tinatangi. Tayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa ating pasanin. Tayo pong lahat mga kapatid ay invited. Someone might ask, ano po bang ibig sabihin sa weary and burdened? Mga kapatid, sa ancient city of Venice, meron pong tulay doon, ang tawag the Bridge of Sighs. Tulay ng buntong hininga kung sa Tagalog. At one end ng bridge, meron pong courtroom o korte. Doon po nililitis yung mga kaso. At on the other end, sa kabilang dulo po ng tulay, kulungan or dungeon. At sa ibabaw ng pinto ng kulungan or dungeon, were the words inscribed, "Abandon hope all ye that enter herein." In other words, kung meron ka pang nananatiling pag-asa sa'yo, iiwan mo na bago ka pumasok kasi pagpasok mo, wala ka ng pag-asa. Imagine kung nakatulang ka ng habang buhay na pagkakakulong at wala ka ng pag-asang makalaya. Mga kapatid, tulad nito, tayo ay nagapos sa kasalanan. At dahil sa pagkagapos na ito, wala na tayong ibang sinusunod, kundi ang ating mga laman, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Dahil dito, we pursue life hoping it will satisfy us. Babae, sugal, alak, droga, at sa iba naman, kapangyarihan, estado ng buhay, kayamanan, at kung ano mang meron ng mundo. Pero clickbait lang pala ito. Expectation versus reality lang pala ito. Surprise, surprise, surprise. It will never give us satisfaction. In other words, there is no rest, but heavy burden sa atin ang kasalanan.
Mga kapatid, tayo po ay nasa ilalim ng pasanin ng kasalanan. Ngunit si Jesus ay dumating upang palayain tayo. Ang sabi ng Bible sa John 8:36, "If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed." Number 3, the promise. Our scripture today, mga kapatid, made mention of the phrase, "I will give you rest." Mga kapatid, in the advent of our technology, akala natin it will give us rest, di po ba? But to our surprise, because of our technology, we have become preoccupied more than ever. Naalala ko dati when I was in college, lagi ako pumupunta sa coffee shop. At pagpasok ko sa coffee shop, lagi ko nadadatnan na maingay ang coffee shop, no? Very loud. Bawat table may sari-sariling kwento, kada table may sari-sariling tawanan. Pero ngayon, you will find yourself coffee shops na sobrang tahimik kahit maraming tao. We are so hooked to the invitation of this world that even those around us minsan hindi na natin napapansin. Mga kapatid, the rest being mentioned here by Jesus is the rest of our soul. Kapahingahang tunay, no? Bakit po? In reality, when all will be stripped with everything na meron tayo, when all is stripped away from us, kung mawawala yung ating lakas, ang kisig, ang yaman mo, ang lakas ng pangangatawan mo, the Bible says, it is appointed for a man to die once. And after that, judgment. Mga kapatid, ito lang yung appointment na hindi mo pinaghandaan pero hindi ka malilate. Laging on time tong appointment na to. And when that appointment comes, mga kapatid, before the bar of justice, magkakaroon ng pagsusulit. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang sabi din po ng Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." What does this mean? It means, mga kapatid, lahat tayo may boarding pass patungong impyerno. Sa lugar kung saan mag-iiyakan at magngangalit ang ating mga ipin. Ang sabi ng Bible, "But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for the murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death." Ito, mga kapatid, ang ating malaking suliranin. Kasi lahat tayo ay makasalanan. Jesus will not force you to be with Him. That is why when we reach hell, it is our choice. Mga kapatid, why don't we respond sa invitation sa atin ni Jesus? The Bible says, Romans 6:23, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon." Our salvation, mga kapatid, lies in the person of Jesus Christ. Kapatid, He suffered and died for our sins, rose from the dead, ascended to heaven in the right hand of God, at darating ang araw, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Kapatid, habang may hinihinga pa tayo, habang may pagkakataon pa po, call out to Jesus and ask Him, "Lord, save my soul." Wala ni isa sa atin ang matuwid. Come to Him as you are. Babaguhin niya tayo, kapatid. If you are willing, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God. Ano man ang mga pinagdadaanan mo, kapatid, it does not matter. Ano man ang paningin mo sa sarili mo, ano man ang paningin ng iba sa sayo, surrender before God. Acknowledge before God that, "Lord, I am a sinner. I don't know how to pray, but I invite you into my life. Lord, iligtas mo po ako sa kasalanan ko. Rescue me, Lord, from my selfish desires that separates me from you. And Lord, from this day onwards, I declare, Lord, that you are now my Lord and my Savior. And I believe that God raised Jesus from the dead to prove that your words are true." Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. Kapatid, I encourage you to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, ang imbitasyon ni Jesus ay isang imbitasyon sa kapahingahan at kaligtasan. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Ang tunay na kapahingahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay ng mundo kundi kay Jesus Christ lang. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, tatanggapin niya tayo at bibigyan tayo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Naway ang bawat isa sa atin ay magpatuloy na magtiwala at sumunod kay Jesus sapagkat siya lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan. I hope you are blessed, mga kapatid. So am I. Let's pray po. Panginoon, salamat po sa salita na aming napag-aralan ngayon. Lord, salamat po at nagbibigay po kayo sa amin ng kapahingahan sa aming mga kaluluwa. Tinataas namin sa iyo ang aming mga buhay. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at humihiling ng iyong patnubay sa bawat araw. Naway patuloy mo kaming gabayan at palakasin upang kami ay maglingkod sa iyo ng may katapatan sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing.
The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you po, mga kapatid.